almost 1 trillion. Para lang malaman natin mga kababayan, ano yung difference na yun? Hindi nga malaman ni Marikina Representative Stella Quimbo kung ano ang isasagot sa pagtatanong ni PhilRecar Party List Representative De Jesus kung saan napunta ang 1.6 trilyon na budget ng gobyerno ngayong taon at bakit ganito kalaki ang sobra. Halos mahigit 1 minuto nga itong nakanganga at naghahagilap sa mga kasamahan nito kung ano ang kanyang maisasagot. Hindi tuloy maiwasan ng mga netizens ang pagtataka kung may kinalaman nga ba si Quimbo sa maling appropriations ng mga budget sa gobyerno at kung bakit hindi ito makasagot ng diretso. Karamanangang matawag ito kay Quimbo dahil sa panggigipit ng budget ni Vice President Sara Duterte na tinapyasan ng mahigit 75% sa kanyang orihinal na proposed budget na 2 bilyon ay nagiging 733 million pesos na lamang. Sadya ngang mabilis ang naging balik kay Quimbo dahil naungkat din ang marangyang pamumuhay nito sa kabila ng maliit lamang na sweldo ng isang mambabatas. Ay nakabili ito ng milyon-milyong halaga ng mga alahas at mga designer bags. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, hindi sinabi ni Madam Quimbo kung ilang porsyento ang mapunta sa korupsyon. Ang kanyang assumption, kikita pag namuhunan ang gobyerno. Paano kung binubulsa ang puhunan? Lugi, utang ulit. Ang pinaka-importante, basta kaming maraming makukurakot, di ba Quimbo? May relo kang mahigit 1 milyon, tapos may bag kang nagkakahalaga ng mahigit 3 milyon. Kwento mo sa pagong, ang layo ng katotohanan sa mga sinasabi mo. Ang malinaw, alam na kung saan galing pinambili mo ng mga luxury items na kahit bilyonaryo, hirap bilhin. Thank you, Mr. Speaker. May the good sponsor yield a few questions from this representation? Yes, Mr. Speaker. Thank you. Your Honor. Siguro gusto ko lang linawin para yung mga nakikinig sa ating mga kababayan natin, no? You mentioned a while ago during the interpellation of Kong Bordado, our budget for next year 2025 is 6-point-something trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker. 6.352 trillion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And the projected income for 2025 is 4-point-something trillion. Is that correct? Mr. Speaker, total projected revenues is 4.644 trillion pesos. So we have a deficit of 1.6 trillion, something change, right? 1.537, Yeah. Mr. Speaker. Gusto ko lang malaman, Mr. Chair, no? Mr. Speaker, sa ating magaling na Madam Sponsor, I heard, if I'm correct, no, you mentioned na our borrowings will be amounting to 2.5 and change trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Chair, no, siguro, please enlighten us, Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit may sobra tayong almost 1 trillion? Para lang malaman natin mga kababayan. Ano yung difference na yun? So mas malaki po ang expected natin na spending kumpara sa ating kikitain. Yun ang tanong natin. So ang tawag po natin dyan, pump priming. Yan po ay isang Keynesian principle. Matapos po ang Great Depression sa Amerika, matapos po ang World War II, nung sinabi ni John Maynard Keynes, para palaguin natin, para makabangon ang ekonomiya, ay kailangan gumastos ang gobyerno dahil merong tinatawag na multiplier effect. So, ganito rin ang konsepto, kailangan gumastos ang gobyerno sa mga programa na merong multiplier effect. Ibig sabihin, sa pisong ginagastos ng gobyerno, dapat mas higit pa sa piso ang nagiging suma total in terms of output. At
dahil dyan, in the end, ay lalago tayo. So yun ang konsepto ng pump priming. So kumbaga, pinopromote natin ang growth when government spends. So yun po, and especially dahil nanggaling tayo sa pandemic, pinopromote natin ang economic recovery by spending. That will lead to my second question, Mr. Speaker, no, to Madam Sponsor. So can you confirm that more than 13% of the proposed budget is to service our debt burden? This makes debt interest payments the second biggest contributor to the budget growth. Is that correct? Yes, that is correct, Mr. Speaker, Your Honor. And do you know how much that will go to our debt payment or debt servicing? About Parang gusto kong itry ang crypto. Yeah, you should try it, Chris. 800 or 848 billion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And my record says 876.7 billion. Parang mababa yung ano nyo. Mas gusto ko yung sa inyo, mas mababa ang ano nyo. To be exact, 8 So kasama po ang net lending dun sa 876, Mr. Speaker, Your Honor. So how much is it, Mr. Speaker? Madam Sponsor? 848 ang interest payments po So for national government, for year, 2025. so 848 billion. Yes. So how Mr. many Speaker, Your percent Honor. is that? 13% of our total budget for next year? How many percentage yung debt servicing natin? 11%, Mr. Speaker, Your Honor.